Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, I, Yani, Blights, and Tashi. Oh my love, you don't even have to try, 'cause baby, you're just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy MQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May
budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan. RH. Oras o jet, 5 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Araw tayo ng Biyernes, 13 sa buwan ng Marso.
Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome sa inyong palatuntunan ng Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang ating headlines. Panibagong bugso na malaki ang oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Paano ka lang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para suspendihin ang excise tax sa langis? Aaprubahan na sa susunod na linggo ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III. PCO at Kamara magpapatupad na din ng energy conservation measures. Independent Commission for Infrastructure pigil operasyon na sa katapusan ng buwang ito. Isang babaeng Chinese na nasa likod umano ng 900 kilograms na shabu sa Occidental Mindoro, tukoy na. Parcel na may lamang halos 27 milyong pisong halaga ng shabu natuklasan sa isang cargo facility sa NAIA. Mga residente ng Mindanao pinag-iingat sa rocket debris mula sa China. At 1.2 milyong pisong halaga ng illegal na droga masamsam sa magkakaiulay na operasyon sa Cordillera Region. Yan ang ating headlines at narito na ang detalye ng iba pang mga balita. Muli, magandang Biyernes Pilipinas. Kapit pa sa inaasang malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, umagit kumulang sa 16 na piso at 50 sentimos ang itataas ng kada litro ng diesel. Ulitin natin ha. Tinataya nga abot sa 16 pesos and 50 centavos ang magiging adjustment sa kada litro ng diesel. At 11 pesos and 50 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Posible namang hindi tataas o bababa sa 4 na piso ang kada litro ng kerosene. Batay sa pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa world market, nabunsod pa rin ang gera sa gitnang silangan. Ngayong linggo ipinatupad ng mga kumpanya na langis ang utay-utay na implementasyon ng big time oil price hike mula 7 piso hanggang 13 pesos sa gasolina, habang 24 pesos and 25 centavos naman sa diesel at 38 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Nakipagpulong naman ang Overseas Workers Welfare Administration sa Philippine Airlines para sa charter flight ng mga OFW na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon sa OWA, nakatakdang isagawa ang chartered flight mula Saudi Arabia pa Maynila sa mga susunod na araw. Bahagi umano ito ng repatriation effort ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, lumagda na rin ang OWA at PAL ng kasunduan upang mapaigting pa ang koordinasyon at agarang paghahanda ng chartered flight para sa mga OFW sa gitnang silangan. 10 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Hanggang March 31 na lang o hanggang sa katapusan ng buwang ito ang operasyon ng Independent Commission for Infrastructure matapos ang halos 6 na buwan o kalahating taon. Inirekomenda ni ICI Chairman Andres Reyes ang paghinto ng operasyon matapos isumite sa Ombudsman ang lahat na nakalap nilang dokumento, ebidensya at findings kaugnay sa flood control scandal. Ayon kay Reyes, nagampanan na ng komisyon ang kanilang mandato sa ilalim ng Executive Order No. 94 at ipagpapatuloy ang mga nasimula nilang trabaho ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Mabot sa siyam ang referral ng ICI sa Ombudsman kung saan 65 individual ang inirekomendang kasuhan. Samantala, nawagan naman si Reyes sa Technical Working Group for Asset Recovery na ipagpatuloy lang ang
tinatawag na restitution o pagpawi sa mga ninakaw na pera mula sa flood control iskandal. Abot naman sa 6 hanggang 7 senador ang naharap sa reklamo sa Ethics Committee sa Senado. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Ethics Committee Chair Senator J.V. Ejercito na may mga panibagong reklamong iniayon sa komite kahapon, ngunit tumanggi muna siyang banggitin ang detalye. Samantala, sa kaso ni Senador Bato de la Rosa, iginit ni Ejercito na hindi pa agad maisasalang dahil pairalin niya ang first in, first out upang maging patas kabilang sa posibleng talakay ng pagsuspende sa sweldo ni De La Rosa dahil sa kanyang patuloy na pagliban. 12 minutos makalipas ang 2:00 ng hapon. Samantala naman sa ating pa rin po mga balita, nakauwi na sa Pilipinas ang 53 Pinoy na biktima ho ng human trafficking sa Cambodia. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Dumating ang naturang mga Pinoy kanina umaga sa NAIA Terminal 1 sa tulong po ng Embahada ng Pilipinas sa Cambodia. Batay po sa report ng otoridad, pinahirapan daw po ang mga biktima at pinilit pang makakota sa isinasagawang love scam. Taliwas ito sa unang pangako sa kanila na magandang pasahod at valid the working visa. Sa ngayon po ay sasailalim ang mga biktima sa libreng psychosocial counseling, libreng gamutan bago pa ihatid sa kanilang pamilya sa lalawigan. Hinimok mga National Bureau of Investigation si dating Congressman Zaldico na hinimok ng National Bureau of Investigation si dating security aide ni resigned Congressman Zaldico na si Orly Gutesa na lumantad at magpakita sa kagawaran. Ang NBI Director Melvin Matibag, dapat makipagtulungan din ang 18 nagpakilalang dating Marines at si dating Congressman Mike Defensor sa kanilang ahensya para matuntun si Gutesa. Git ni Matibag kung nais talaga ng kanilang kampo na mapanagot ang mga opisyal na pinangalanan nilang sangkot sa kapiwalian, kailangan tulungan nila ang NBI para sa kanilang investigasyon tungkol sa nabanggit na usapin. Samantala, dumako na po tayo sa ating mga report. Meron tayong update mula sa Senado, panukalang batas para daw bigyan ng emergency power ang Pangulo na suspendihin ng excise tax sa petrolyo. Aproba na raw po sa susunod na linggo. Ibalita mo nga yan, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, nagbigay katiyakan ng liderato ng Senado na sa susunod na linggo ay kanila nang aprobahan ng panukalang batas para bigyan ng emergency power si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito'y matapos i-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang batas para bigyan siya ng emergency powers. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, prioridad nila sa kanilang sesyon sa susunod na linggo. Batid nila kung gaano ito pahalaga habang nagpapatuloy ang gera sa Middle East at sumirit ng gusto ang presyo ng langis. Para naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, priority ito sa Senado matapos matanggap ang certification mula sa Malacanang dahil certified as urgent ang panukalang batas ay may sasantabi na ang uniiral na 3-day rule at diretso na sa third reading ang panukala hanggang sa susunod na linggo na lamang ang sesyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso bago sila magbakasyon para sa Semana Santa. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. PCO nagpatupad ng hybrid work arrangement alinsunod sa utos na pagtitipid sa enerhiya. RH number 14, Let Narciso. Marinlet. Standby LED. Samantala naman, Kamara magpapatupad daw po ng energy saving measures para makatulong sa pagtitipid sa harap po ng taas presyo ng petrolyo. Ating alamin sa report ni RH12 Milky Nigunan. Milky. Ray at Romeo, magpapatupad ng work from home scheme ang Kamara para mabawasan ang mga hindi kinakailangang gastusin sa gobyerno. Sa inilabas na memorandum,
na nilagdaan ni House Secretary General Atty. Cheloy Garafil, ipatutupad ang modified work arrangements. Ang mga bagong work setup ay patutupad kapag naka-recess ang Kongreso. Sa recess, 2 araw ang on-site mula Martes hanggang araw ng Miyerkules. 2 araw na work from home tuwing Lunes at Huwebes. Kapag may sesyon ng Kamara, 3 araw ang on-site mula Lunes hanggang Miyerkules at 1 araw na work from home tuwing Biyernes. Sa kabila ng pagtitiwid, nasa direktiba rin ni Garafil na panatilihin ang skeletal workforce sa mga opisina kahit sa mga araw na work from home para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kabilang dito ang Engineering and Physical Facilities Department, Medical and Dental Services, Records Management Service at ang Legislative Security Bureau. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ICI pinabibilisan ang pagpasa sa panukalang Independent People's Commission, Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Ang buong detalye, RH number 15, Giselle Ricaport. Giselle. Giselle? From the top, Giselle. Pinabibilisan ng Independent Commission for Infrastructure sa Kongreso yung pagpasa sa panukala na magtatatag ng Independent People's Commission at Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Layo ng mga nabanggit na panukala na bigyan ng pangil at karagdagang kapangyarihan ng komisyon na sumisilip sa mga anomalya sa proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Chairman Andy Reyes, umaasa siyang aaksyonan agad ito ng Kamara at ng Senado. Nagpasalamat ng Chairman dito yung Giselle. Alright, Singit sambay ng konti. Giselle. Giselle, sambay lang. Ayusin lang ang iyong komunikasyon, medyo hindi magandang dating sa ere, no? Atin mo nang alamin ang update mula kay Edniel Parosa, Chinese woman na nasa likod umano ng 900 kg shabu sa Occidental Mindoro, abay natukoy na raw ho. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Ray, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Philippine National Police laban sa babaeng Chinese na sinasabing leader ng sindikatong nasa likod na higit 900 kilo ng shabu sa Paluan, Occidental Mindoro. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, edad 30 pataas itong suspect na pinaniniwalaang may mahalagang papel sa operasyon ng Chinese-led umanong grupo. Batay sa intel, siya ang nagrenta ng bahay ng 2 Chinese na unang inaresto ng militar, maging ang speedboat mula Subic na ginamit ng mga ito upang ilipat itong multi-billion piso halaga ng shabu. Bago ganitang nadiskubre ang 5.8 billion pesos na illegal drugs ng sumadsadang speedboat at abandonahin ng 2 dayuhang sakay nito ang nabanggit na sakyan at kontrabando. Bukod sa foreign nationals na aresto kalaunan, hinuli rin ng Army 2nd Infantry Division ang 2 pang Pinoy na tumangkang mag-rescue sa mga Chinese. Samantala, natagpuan din ang kasundaluhan, hiwalay namang 30 sako pa ng shabu posibleng kasama sa unang nasabat. Sabi ni Remulla, maaaring may 100 kilo pa ng illegal na droga ang nawawala at nagpalutang-lutang sa dagat. Nangako naman ang kalihim na patuloy na pagtugis sa big fish ng sindikato. Bagi na siyang direksyon na umano ng kasalukuyang drug war ng pamahalaan. Pakinggan natin Secretary Remulla. So street level, we have a lot of accomplishments, but we are really going after the big fish. Ito talaga ito ang hinahabol namin. And it is effective. Nag-double na ang cost ng shabu, buwaba ang crime, na naging effective ang strategy namin. Ang tinig ng DLG Secretary. Ako si Edniel Parosa, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Pinabibilisan ng Independent Commission for Infrastructure sa Kongreso yung pagpasa sa panukala na magtatatag ng Independent People's Commission at Independent Commission sa Infrastructure Corruption. Layo ng mga nabanggit na panukala na bigyan ng pangil at karagdagang kapangyarihan yung komisyon na sumisilip sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Ayon kay ICI Chairman Andy Reyes,
Umaasa siyang aaksyonan agad ito ng parehong Kamara at ng Senado. Nagpasalamat ang chairman kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagprioridad sa mga nabanggit na panukala. Ginawa ni Reyes yung pahayag kasabay ng anunsyo na hanggang March 31 na lamang ngayong taon yung operasyon ng Independent Commission. Hinikayat niya yung mga government institution na nakatoka sa implementasyon ng mga infra project na aksyonan din yung mga rekomendasyon ng komisyon para mapahusay yung kanilang control, transparency, koordinasyon at accountability o yung pananagutan. Ito'y upang maiwasan daw o hindi na maulit pa sa hinaharap, sabi ng chairman, yung kaparehong katiwalian. Ito si Giselle Ricafor para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ms. Giselle Ricafor. Samantala, tipong balikan ng update mula po sa Palasyo ng Malacanang Presidential Communications Office. Nagpatupad daw po ng hybrid work arrangement alinsunod po sa kautusan na pagtitipid sa enerhiya. Ating alamin sa report ni RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray, epektibo na rin ngayong linggo ang 4 na araw na on-site, work week at isang araw na work from home ng Presidential Communications Office. Ang hybrid work arrangement na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa isang memorandum na may petsang March 8 at permado ni PCO Acting Secretary Dave Gomez, nakasaad na ang lahat ng kawani ng tanggapan ay magre-report on-site mula Lunes hanggang Webes habang ang Biyernes ay tinalagang karaniwang araw para sa work from home, maliban sa mga output-based contract of service personnel. Maaaring sumunod ang mga kawani sa shifting schedules mula alas 7 ng umaga hanggang 6:30 ng gabi basta't makumpleto ang kinakailangang 40 oras ng trabaho kada linggo. Inatasan rin ang mga cluster head at supervisor na magsumite ng kanilang buwanang work program na magsisilbing gabay sa mga gawain at output ng kanilang mga tauhan sa araw ng work from home. Ito si Tracy para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, 24 na Pinoy na stranded sa Jeddah, Saudi Arabia, abay ligtas daw po na nakarating sa Singapore sakay ng Singapore military aircraft. Ating alamin ang update mula kay RH4, Miss Karen Oyong. Miss Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, masayang ibinalita ng embahada ng Singapore sa Pilipinas ang ligtas sa pagdating ng 24 na Pilipinong na stranded sa Jeddah, Saudi Arabia, bunsod ng gulo sa Middle East. Ayon kay Singapore Ambassador to the Philippines, Constance C., na isakay ang naturang mga Pilipino kasama ang mga Singaporean nationals at iba pang mga pasaherong ASEAN nationals sa isang RSAF A330 multi-role tanker transport aircraft kahapon, March 12 at nakalapag sa Singapore kaninang 5:59 ng umaga. Dagdag ni Ambassador C, matapos iprioridad ang mga Singaporean nationals at kanilang mga pamilya, binuksan nila ang mga available seats para sa iba pang mga nationals na nangangailangan ng tulong kasama na rito ang mga nabanggit na Pilipino. Paliwanag ni C, masusi silang nakikipagtulungan sa Department of Foreign Affairs o DFA at sa Philippine Consulate General sa Jeddah para sa facilitation ng pagsakay ng mga Pilipino sa naturang flight. Nakasama sa flight ng Singaporeans at kanilang mga dependents ay mga nationals galing Australia, Brunei, Indonesia, Sri Lanka, Vietnam at Pilipinas. Ayon kay Ambassador C, ang naturang flight ay simbolo ng pagkakaisa ng mga bansa sa ASEAN na magtulungan sa panahon ng pangangailangan. Malapit at matatag rin ang pagkakaibigan ng Singapore at Pilipinas at nais nilang makauwi ng payapa at ligtas ang lahat sa kanilang mga mahal sa buhay. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Visa extension para sa mga dayuhang naapektuhan ng gulo sa Middle East. Ipinagutos ni Justice Secretary Vida. RH number 29, Boy Gonzales. Boy. Nakaya Romel Ray, pinayagan ng Department of Justice ang pasamantalang visa relief para sa mga dayuhang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight sa palabas na bansa dahil sa napapatuloy na tensyon sa gitna silangan. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inatasan niya ang Bureau of Immigration na palawigin ang panatili sa Pilipinas sa mga national na nag-expire na visa noong
February 18, 2026 sa ilalim ng Department Order Number 159 Series of 2026 na inilabas sa pinapayagan silang manatili sa bansa hanggang Abril 1, 2026 nang walang babayarang fees, multa o penalty. Sinabi ng kalihim na layo ng hakbang na makapagbigay ng agarang tulong sa mga dayuang hindi makabiyahe dahil sa epekto ng kaguluhan sa Middle East. Dagdag pa ng isa rin itong paraan ng Pilipinas upang magpakita ng malasakit at pakikisa sa mga naapektuhan ng krisis sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito si May Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Boy Gonzales. Samantala naman, abandonadong parcel na naglalaman ng halos 27 milyong pisong halaga ng shabu nadiskubre sa isang cargo facility sa NAIA. Ibalita mo nga yan, RH27 Noche Gagas Noche. Lakay Ray at Romel, iniimbestigahan na ng Ninoy Aquino International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group ang isang inbound parcel na naglalaman ng milyon-milyong halaga ng shabu sa isang handling service company sa NAIA Complex sa lungsod ng Pasay. Aabot sa 26,941,600 pesos ang halaga ng shabu ang laman ng abandonadong parcel. Gamit ang screening cargo X-ray equipment ng Bureau of Customs ang kahinahinalang nasa loob ng shipment. Agad naharang ng PNP Aviation Security Group at members ng NAIA IADITG Lugitaw matapos upuan ng K9 dog ng PDEA. Ayon sa report ng PNP Group, ang naturang parsela ay originally galing ng Blancer, Malawi na may consignee naka-address sa Pasig City, Metro Manila na pinabayaan na at hindi na kinlaim ng consignee na kinukonsidera ng BOC na abandoned parcel. Itinorn over na ng NAIA IADITG sa tanggapan ng PDEA sa Quezon City. Ayon kay PNP ABSI Group Director Brigadier General Dionisio Bartolome, mas pinaigting pa nila ang collaboration of airport authorities sa pagpuksa sa nagtatangkang magpuslit ng illegal na droga sa ating bansa. Arit sa 27, natinga ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paglulunsad ng Energy Efficient Law Enforcement Logistics, pinangunahan ng Valenzuela LGU. Edwin Duque sa detalye. Edwin. Kuya Romel, nagpakita ng protective at proactive sa pamuno at pagpapalakas at pagkakahanay sa panawagan ng pambansang pamahalaan para sa energy efficiency at sustainability ang pamahalang lungsod ng Valenzuela. Ito makarang gumawa ng isang paunang hakbang sa paggawa ng modernisasyon ng ordered logistics ito sa pamagitan pa rin ng paglalagay ng electric patrol vehicles na ginagawa ito sa karoon ng local government unit sa bansa na nag-integrate ang mga electric vehicles habang nagpapatakbo ang mga di-orienting sasakyan, lalo na itong Valenzuela Police. Ay kay Mayor West Katsagan, ito ay pagkasuporta sa inisitiba ni Pangulong Presidente Bongbong Marcos na palakasin ang mga hakbang na nagpapababa ng pagkukonsumo ng gasolina, pagtitipid ng enerhiya at nagsusunod din na mapanatiling operasyon sa pamahalaan. Ito sa lahat ng antas ng pamamahala. Nakakuha ang lungsod na makailan lamang ng 35 electric vehicles mula sa BYD Philippines, kasama na ang labing 40 bagong patrol motorcycle at 25 vehicles para sa Valenzuela Police. Ang deployment niya ng EV ay nagmarka ng isang malaking hakbang patungo sa logistik ng pagpapatupad ng batas magtipid sa enerhiya na binabawasan din ang pag-aasa sa paggamit ng gasolina habang tinitiyak ng lungsod na mas mabilis, mas maasahang pagtugon ng pulisya sa buong lungsod. Aristotle P. Edwin Duque magulat at Arizona sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby yung mga balita mula po sa mga probinsya Pilipinas ang oras, alas 2:32. Ang oras na yan ay hatid
Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3T. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blues. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento. Iba't Rapido Hataw Balita. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita ngayon pong Thank God It's Friday. Hindi po mga lingkod, sina Ray Simayan at Romel Fertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ratchada Provincia. Rapido Hataw Balita. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Mga residente daw po ng Mindanao pinag-iingat sa rocket debris mula sa China. Ibalita mo nga yan, RH19, June Dimakutak, June. Lakay Romel, Lakay Ray, may panibagong bantas sa ng mga Pilipino. Panibagong pag-launch ng rocket experiment ng China mula Hainan International Commercial Launch Center. Ayon sa Philippine Space Agency, pasado alas 3 kanina madaling araw, pinalipad ang panibagong rocket ng China at ang bahaging teritoryong karagatan ng Pilipinas ang siyang target ng drop zone ng mga debris nito. Batay sa report ng PhilSA, mayroong 2 drop zones ang inaasahang babagsakan ng mga unburned debris ng China rocket. Ang drop zone 1 ay sa EEZ, itong exclusive economic zone ng ating bansa na may layong 101 nautical miles mula sa Patag Island, 163 nautical miles naman mula sa El Nido at 185 nautical miles mula sa Puerto Princesa, Palawan. Ang drop zone 2 ay mismong nasa loob ng archipelagic waters ng ating bansa, partikular 32 nautical miles mula sa Haji Mutamad sa Basilan, 44 nautical miles naman mula sa Pangutaran Island sa Sulu at 47 nautical miles naman mula sa Tubata Reefs Natural Park. Kung kaya't binabalaan ng PhilSA ang mga mangingisdang Pilipino, mga barko at maging mga aeroplano na may mga island-to-island flights operations ay pinag-iingat sa mga posibleng mga pera-peraso ng rocket na mahuhulog. At para sa mga makakita ng mga debris sa likuran o sa bahaging ito ng karagatan ng sakop ng Pilipinas, babala na PhilSA na huwag hahawakan o di kaya'y lapitan man lang dahil sa munoy banta nito sa kalusugan dulot ng mga nakakalasong kemikal. Bagamat pawang sa katubigan ng bagsak ng mga debris ng China rocket, nag-iingat ng PhilSA ang lahat sa bahaging ito ng Mindanao na target drop zones ng China rocket. Tanong ng ilang concerned citizen mga lakay, sa hakbang na ito ng China,
legal ba ito na ginagawa nilang drop zone sa ang karagatang bahagi ng Pilipinas, at kung illegal man, bakit hinahayaan umano ng Philippine Concerned Authorities na tahasang ginagawang kabahagi ng China Experimental Ground ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Wala sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 1.2 milyong pisong halaga ng illegal na droga masamsam sa magkakaiwalay na operasyon sa Cordillera. RH number 41, Romy Gonzales. Higit sa 1.2 milyong piso ang halaga ng iligal na drogang nasamsam at natimbog naman ang 5 drug personalities sa magkakaiwalay na anti-drug operations sa Baguio City, Benguet at Kalinga. Sa Barangay Dalupiri, Pitogon, Benguet, arestado ang number 5 regional most wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Natiklo naman sa Barangay Tawang, La Trinidad ang 28 anyos na babaeng high-value individual sa ikinasang bypass operation matapos magbenta ng 10 kilo na marijuana na nagkakalaga ng 1.2 milyong piso. Sa Baguio City, arestado ang 25 anyos na babaeng high-value individual habang aktong nagnanakaw at sa isinagawang body search na kumpiska ng 1.60 gramo na shabu na nagkakalaga ng 10,880 piso. Natiklo rin ang 29 anyos na lalaking high-value individual matapos magbenta ng shabu na may timbang na 1.3 grams at nagkakalaga ng 8,840 pesos sa Barangay ABCR, Baguio City. Samantalang sa bypass operation sa Barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga, natiklo naman ang 36 anyos na lalaking street-level individual matapos magbenta ng 4 na sachet ng shabu na may timbang na 0.9 grams at standard drug price na 6,120 pesos. Ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa kustodiya ng mga operating units para sa dokumentasyon at disposisyon. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Lakay Romy Gonzales. Samantala naman, isa namang lalaki na aresto matapos maulihan ng shabu. Illegal na armas sa lungsod ng Bacolod. Report mula kay RH46, Rex Cantong. Rex. Naaresto ang isang lalaki sa isinagawang pag-implement ng search warrant ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office sa Purok Tilapia, Barangay 3, lungsod ng Bacolod. Ang suspect kinilalan na si alias 12, 41 anyos, residente ng nasabing barangay. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng Police Station 2, isinagawa ang search warrant laban sa suspect dahil sa pag-violar ng Republic Act 10591 o pag-iingat ng illegal na barel. Na-recover din ng kapulisan ang barel at mga bala, granada at illegal na droga na more or less 15 grams. Dagdag pa ni Tolentino, naaresto ang suspect dahil sa ilang mga shooting incident na nangyari sa lungsod ng Bacolod, subalit kinokonsiderang hitman ang nasabing suspect. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dalawang drug suspects arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Zambales. Dani Kumilang, Dani. Dalawang lalaki ang matagumpay na sinilbihan ng search warrant ng PNP na inilabas ng korte at naaresto ang mga suspect matapos makumpiskan sila ng illegal na droga sa bayan ng Iba at sa Palawig, Zambales. Sa report mula sa Zambales Provincial Police Office sa PNP Director, unang isinilbihan search warrant sa isang drug suspect sa Iba, Zambales 6:30 ng umaga kahapon at nakumpiskan ito ng 6.36 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 41,000 pesos. Sumunod na operasyon sa Barangay Santo Niño, Palawig, Zambales kaninang umaga March 13, 2026. Nakumpiska naman sa alias Monmon, alias Boyboy, ang 1.36 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga naman ito sa 9,316 pesos at mga drug paraphernalia. Ang operasyon na pagsisilbi ay siniksiyan ito ng mga tumayong witness at naharap sila ngayon sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Thank you, Danny Kumilang. Samantala naman, dalawang lalaki timbog sa ikinasang bypass operation sa Tacloban. Report mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy! Dalawang drug personalities sa lungsod ng Tacloban arestado sa bypass operation ng Tacloban City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency. Kinilala ng PNP ang suspect sina alias J, 45 anyos binata, at alias Van, 43 anyos driver, kapwa residente sa syudad. Nangyari sa rin alas 12:45 kaninang madaling araw sa Barangay 59-A, Sampaguita sa lungsod ng Tacloban. Ang bypass operation sinagawa ng Station 2 ng Drug Enforcement Unit at PDEA. Nabilhan ang mga sospek at nakumpiskahan ng pakipakiting shabu at buy-bust money. Sa kasalukuyan ng dalawang drug personality, narap na sa kaso laban sa pagbibinta at posisyon ng illegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dalawang pugante sa Orbis Tondo, Pangasinan, naaresto ng PNP. Freddy Fajardo. Freddy. Nasa kote ng Orbistondo, Pangasinan PNP ang top 5 most wanted person municipal level sa kanilang bayan bandang alas 2:10 ng hapon kahapon. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Fernan Rivera, ang pagka-aresto sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 56 West Judicial Region, Regional Trial Court San Carlos City, Pangasinan para sa kasong homicide na may rekomendang piyansa na 120,000 pesos. Makalipas ang isang oras na aresto rin ang top 6 most wanted person municipal level na naharap sa kaparehong kaso. Ang suspect ay isang 24 anyos na binata, college graduate na residente ng nabanggit na bayan na pinagkaluban din ito ng piyansang 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang dalawang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Orbistondo Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH32 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, provincial government ng Northern Samar abay nanguna raw po sa isinagawang bloodletting activities sa kanilang lugar. Report mula kay RH34, Jane Bantayan. Jane. Sa inilunsad na bloodletting activity, nagbigay naman ng dugo si Northern Samar Governor Harrison Joan kasama ang ilang mga empleyado ng Kapitulyo, Provincial Government ng Northern Samar. Ang kanilang blood donations ay gagamitin ng mga pasyente at iba pang mga nangangailangan na nakalista sa nakatakdang surgical mission sa Northern Samar Provincial Hospital sa pamamagitan ng World Surgical Foundation Philippines. Tugon ito sa panawagan ng Provincial Government sa pamamagitan ng Philippine Nurses Association, Northern Samar Chapter at NSPH o Northern Samar Provincial Hospital Blood Bank at Bloodletting Team. Ang blood donation activity ay upang matiyak na merong agad mapagkukunan kung kinakailangan para sa surgical at endoscopy mission. Ang mga physicians o mga doktor ay mula pa sa Colorado, USA para sa kanilang medical at surgical services sa mga residente ng Northern Samar. Binuo naman ito ng International Surgical Mission o ISM. Partnership dito ang Nuestra Señora de Salvacion, Charity Hospital Foundation at St. Escolastica Hospital at Rotary Club of Catarman. Ang surgical mission dito sa lalawigan ng Northern Samar nakatakda sa March 17, 18 at 19 na gagawin naman sa Northern Samar Provincial Hospital. Ayon sa NSPH o Northern Samar Provincial Hospital, mayroong 16 na slots para sa major operations at 100 naman slots para sa minor operations sa nasabing surgical mission ng World Surgical Foundation Philippines. Mula sa Action Radio Catarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, papasokin natin si Kyle Bulyas. Kyle! Lakay Ray Romel aabot sa 10 sasakyan na pinaghahatak ng mga tauhan ng MMDA sa ikinasang clearing operation sa Pasay City. Kabilang sa sinuyod ng mga otoridad ang Arnaez Avenue, Taft Avenue, Tramo at Aurora Boulevard. Sa nasabing operasyon, 52 motorista rin ang natikitan dahil sa paglabag sa batas trapiko.
Abisa naman sa ating mga motorista, ilang kalsada sa Pasay ang pansamantalang isasara sa araw ng linggo para bigyang daan ang 2026 Santa Barley Trilogy Run. Kabilang sa mga isasarang kalsada ang SM MOA Block 16 at 20, Seaside Corner Macapagal Avenue, Jokno Avenue, Buendia Extension, Alandoni Street northbound, Soto Street, Rojas Boulevard papuntang Manila, at ang De La Rama Street at sa bahagi ito ng PICC. Sarado ang mga nabanggit na kalsada simula 1:30 ng madaling araw hanggang 7 ng umaga. Kaya naman pinapayuhan ng mga maapektuhang motorista na planuhing maigi ang kanilang biyahe at dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta upang hindi sila maabala. Para naman sa ating ulat panahon na humina na bilang isang low pressure area ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito yung dating tropical storm na may international name na Nuri. Sa ngayon, wala tayong nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Pagdating naman sa heat index, ang forecast ng Pag-asa ay posibleng umabot sa 32 hanggang 53 degrees Celsius ang init na posibleng maramdaman sa Kalakhang, Maynila. Ayon sa Pag-asa, ito ay nasa pagitan ng caution hanggang extreme caution category. Ibig sabihin, kailangan lamang maingat at iwasang magbabad sa ilalim ng matinding sikat ng araw upang makaiwas sa heat cramps at heat exhaustion. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. Uy, sandali lang. Meron na nagpapabati dito lakay. Sino? Binabati raw ng happy birthday. Sino? Happy birthday daw kay Kagawad J.R. Bartolome, ng Herona Tarlac. Ayan, ay happy apo, birthday. Naragsak nga panagsasangay mo, apo. panagkasakay kay Kano, more birthdays and more healthy years to come, Ayan. Kay Kagawad J.R. Bartolome. Dahito iti Kabsat. Ina Apo Els Bartolome kay ni dating PNP Chief Nick Bartolome. Yun. Happy birthday, Apo. May sapay. Sino dyan may sapay? Dito, happy birthday kini Police Colonel Reynante Cabico. Uy, happy birthday, Apo. Siya ang Chief of Staff ng Police Regional Office number 11. Yun. Pagbati mula kina Apo Els at General Nick Bartolome. Happy birthday, Apo. Duwa nga birthday, At aldaw ti Biyernes at 13, Apo, Kaya muli, happy birthday po kina J. Kagawad J.R. Bartolome ng Herona Tarlac at kay Police Colonel Reynante Cabico, ang hepe po ng Chief of Staff ng PRO 11. Pagbati mo na kina Apo Els Bartolome kundi dating PNP Chief General Nick Bartolome. Ayun. At binabati din natin, siyempre, ang PNP Chief. Yun. General Nartates. Siyempre. At ang kanyang number 2 man, ang PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Bernie Banak. Ang buong pwersa ng PNP, saludo kami sa inyo. Saludo, And of course, sa ating mga miyembro naman, mga kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines, sa panguna po ni General Romeo Browner, And of course, yung ating mga nakatoka dyan, nakabantay sa West Philippine Sea, ang pwersa ng Philippine Coast Guard, and of course, ang pwersa ng Philippine Navy. Ingat po kayo palagi dyan, Rapido, hataw, balita. Salamat do sa mga tumutugpo and of course sa ating mga kasamahan sa DZRH News Team. Sina Kyle Bulyas, si Don, maging yung buong pwersa ng ating mga classmate ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Si Anjanil, maging sa Bicol University, sina Nerissa, Joyce and Rose. Kumusta na kayo? Happy weekend. Ayan, happy pa talaga ang weekend. Happy ba weekend natin, Anong ba ang presyo ng petrolyo next week? Hindi ayoko nang computein.
Wag na. Kasi another big time oil price hike. Another staggered. Talaga naman. Sana ko staggered kahit pa Pero paano. sana naman, Apo Presidente, Apo Marcos Sir, baka pwede suspendin muna pansamantala yung excise tax. Wag lang babaan. Suspendin lang pansamantala. Kaso Ayan, magiging problema naman dyan, Lakay yung mawawalang revenue. Ganun talaga Minsan ganun kailangan talaga. ang ating mga kababayan matagal-tagal na hong nagsasakripisyo. Kahit paano, medyo sakripisyo muna ng konti, ha? Saka na kayo humanap ng paraan saka na kung makabawi. saan, kukunin uli yung mawawalang revenue. Yes, Pagka tayo ay medyo nakatawid na dito sa matinding krisis na ito. Lambing lang naman ho yan. Kung ayaw ho wala. Ngayon, kung ayaw nyong suspindihin, bawasan nyo. Nang malaki. Yun talagang mararamdaman ng mga karaniwang tao. Ayan. Kasi alam mo, Lakay Ray, hindi na lang, di ba, usually, pagka ganitong krisis, ang concern natin, naku, papaano na kaya yung mga nasa lower class? Ngayon, hindi na Pati yung mga nasa middle class, naku, ramdam na. Ay, wala na. Wala na nga class ngayon Kahit sabihin mo yung mga mayaman, kahit paano, iniinda nila yan, ha? Napakamanhid mo naman kung hindi mo lalo mas matindi ang epekto niya, ng impact niya sa mga kababayan nating umaasa lang sa arawang sweldo. Speaking of sweldo, at kita. Sana naman, pinag-uusapan na rin sa Department of Labor and Employment yung adjustment ng sweldo, di ba? Ewan ko lang, pero bumalabs na sa mga panahong ito. Hindi, ang problema dyan, pagka, halimbawa, tinanong mo, Secretary Laguesma, kinukonsider ba natin ang increase sa arawang sahod, lalo na ng mga minimum wage earner? Papasa ka, nasa discretion yan ng mga regional wage boards. Di ba nga pina-abolish na yung regional wage board, gawin ng national wages board, para pantay-pantay. At saka, walang napag-iiwanan. Itong mga regional wage board na to, ay aminin natin sa hindi. Naku, napakabagal kumilos. Naku! Hinihintay pa talaga yung yung matinding rason para i-consider ang akala ko kung ano yung hinihintay. Akala ko ano hinihintay, kaya hindi maka-action bakit ba? Porque ba hindi nyo nararamdaman yung nararamdaman ng mga karaniwang manggagawa na tulad namin, banjing kayo dyan. Ay, nako, mga regional wage boards, medyo paano naman tayo? Magsigising naman kayo. Medyo paspas naman tayo ng konti. Sabi nga aanuhin pa ang kabayo. Kung patay ng damo. Aanuhin pa ang damo kung patay pa Nabaliktad. Kabayo. Aanin pa ang damo kung patay na yung kabayo. Aanuhin pa natin yung increase na yan. Kung isang beses ka mag-i-increase, 50 beses naman tumaas ang halaga ng gasolina. Useless din. Rapido, hataw, balita. Andiyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fernandez. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto, alas 3 ng hapon. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Araw-araw